Sumiklab ang panibagong tensyon sa gitnang silangan ng magpakawala ng kauna-unahang misail ang mga rebeldeng Houthi mula Yemen patungong Israel simula nang magsimula ang digmaan. Agad namang naharang ng Israel ang nasabing misail mula sa Yemen. Ayon sa Houthi, target ng pag-atake ang mga sensitibong lokasyong militar ng Israel at posible pa itong masundan ng mga susunod na pag-atake. Nagdulot ito ng pangamba sa seguridad ng Red Sea Shipping Corridor na isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan. Samantala, naglunsad naman ng pag-atake ang Iran sa Prince Sultan Air Base sa Saudi Arabia gamit ang 6 na ballistic missiles at 29 na drone. Hindi bababa sa 15 sundalong Amerikano ang nasugatan at ilan sa kanila ay malubha ang kalagayan. Ito na ang ikatlong magkakasunod na pag-atake sa naturang base sa loob ng isang linggo na nagpapakita ng lalong paglala ng sigalot sa rehiyon. Sa Lebanon, 3 mamamahayag ang nasawi matapos tamaan ng airstrike ng Israel habang nag-uulat sa gitna ng Israel-Hezbollah war. Kabilang sa nasawi, sina Ali Shoaib ng Al-Manar TV at ang magkapatid na sina Fatima at Mohamed Tuni ng Al-Mayadin. Ayon sa Israel Defense Forces, target nila si Shoaib dahil sa umano'y pagiging konektado nito sa Hezbollah, bagamat walang ebidensyang makapagpapatunay sa pahayag ng IDF. Kinondena naman ni Lebanese President Joseph Aoun ang pag-atake at tinawag itong malinaw na paglabag sa mga batas na nagpoprotekta sa mga mamamahayag. Patuloy ring nakararanas ng mga pag-atake ang ibang bahagi ng gitnang silangan, kabilang ang Kuwait, United Arab Emirates at Oman. Dahil sa lumalalang sitwasyon, nakatakdang magpulong ang Pakistan kasama ang Saudi Arabia, Egypt at Turkey upang talakayin ang krisis at humanap ng paraan para mapababa ang tensyon sa rehiyon. Winlab Marquez, humahataw sa balita ngayon.